Praise God, hallelujah. Ang ating pong paksa ngayon, very common. But nais ko pong yan at tatalakayin natin ang ating paksa ngayon. At today is power o ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Ang kapangyarihan ay kailangan natin, dahil kapag walang kapangyarihan po tayo, ay tayo maiwalay po sa Panginoon. Praise God. Ang sabi po sa banal na kasulatan, dyan po sa ating pong TV screen ay mula po sa Isaiah 40 verse 21 to 31. Karaniwan itong talatang ito, bigyan natin ng emphasis. Hast thou not known, and hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the end of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Even the youths shall faint and not be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not will faint. Very common po, lagi natin ginagamit po ang talatang ito. Yan po ang ating pong teksto po sa tanghali pong ito ay pagpumanin nyo na alas 12 na po, baka magmadali kayo. Pero pagsisimula pa lang tayo. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama. Ang paksang ito tungkol po sa kapayapaan at kapangyarihan. At ikaw lamang makapagbigay po, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa. Without you, we can do nothing, O God. Sa mga sandaling ito po, Panginoon, Lord, let your Shekinah glory dwell upon this place, that it's and every one of us be filled with the Holy Ghost. Bring healing and bring revival, Panginoon. You're the one that give peace and happiness and joy to our souls po, Panginoon. Wala kang makapagbigay ng kaligayahan sa aming kaluluwa. Ikaw lamang, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Nawalan iyan ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ang Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman po, Panginoon. Ang papuring kalawalatan sila ng Ama, ano sa kabalhad lang amin pong sinasaway sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, ang gawa ng demonic spirit, ang antok, ang demonic spirit man, ang patamlayan, ang demonic spirit man, Panginoon, ang pangahadlang, ang pangalinlangan, at ang pagkatubili, alam mo po, Panginoon, magamadali ikaw, Panginoon, magpapustos sa iyong banal Espiritu Santo, yung nawan with peace and happiness, and joy to the power of the Holy Ghost. Thank you, Lord God Almighty, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon at sabi, thank you, Jesus. Amen and amen. Tayo po makaupo na, you may be seated. At salamat sa Panginoon. Ang pangaral ito dapat sa simbahan. Ngayon po dito po nilagay ko ang pangaral dahil dito po tayo nangaral ngayon. Praise God. At video po tayo dahil mayroon tayong lagi ng every Sunday ng live streaming. Pero salamat po sa Panginoon naririto po tayo sa pagtitipon sa isang hangarin na ang Panginoon ang siyang maluwalhati. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Everybody say, power! Power! Kung walang kapangyarihan ng Diyos, ay hindi tayo makapagpatuloy po sa Panginoon. Kaya't kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ayun po sa Greek word at Hebrew sa Greek word ng power. So bibigyan natin ng emphasis kasi kailangan natin bibigyan ng kahalagahan po. The power in the Hebrew words ay puak, meaning the strength, the energy, the power, force, ability. Kaya kapag mayroon tayong kapangyarihan, mayroon kang strength, mayroon kang energy, mayroon pa bang energy tayo? Amen, amen, hallelujah! Mayroon kang power, mayroon kang force, mayroon kang ability. May abilidad ka sa Panginoon kapag mayroon kang power. Amen ba? Hallelujah! Praise God! So, ang sabi sa Greek word,
ay dunamis. Ibig sabihin nun, dunamis is the meaning, especially miraculous ability. Kaya kapag mayroon kang dunamis, mayroon kang espesyal na milagrong abilidad sa Panginoon. Amen! At kailangan mo ang dunamis at magkaroon ka ng abundant. So kapag may ka-dunamis ka, abundant ka, ibig sabihin masagana. Hindi ka nagkukulang. Masagana ang buhay mo. Malubas yung sikling palagi sa Panginoon. Amen! Hallelujah! So sabi na, magkaroon ka ng wonderful works. So hindi po tayo buntot. Lagi po tayong kangahangang gawa ng Panginoon. Hindi tayo buntot, kundi po lagi po tayo nasa ibabaw. Amen! Lagi po tayo, hallelujah, sa taas. At ang sabi, ang kangahangang gawa ng Diyos, alam nyo, ang kangahangang gawa ng Diyos, the wonderful works of God, ay nagsimula sa kapangyarihan ng Panginoon yan. So kailangan natin ng power of God. At ang power of God, it is an inherent power. Ano ibig sabihin ng inherent power? Minana natin yan. Yes, Hindi pag-aari mo yan. Buhay mo, lakas mo, hininga mo, hindi pag-aari mo yan. Pag-aari ng Diyos yan. Ipinahiram ng Diyos sa atin. Amen ba? Hallelujah! Glory to God! Amen! So, kailangan natin ng performing miracle. So, kapag mayroon kang power, God will perform miracles in your hands, in your mouth, in your thinking. Sa iyong mga kamay, sa iyong mga salita, God will perform miracles. Amen. Ang sabi ni iba, there's no more miracle, no. No, yes. God is, hallelujah, the same yesterday, today, and forever. God's still working a miracle to each and every one of us. Ang Diyos kaya pa rin siya noon sa ngayon ang magpakailanman, patuloy pa rin siya gagawa ng milagro. Amen ba? So, at kung mayroon kang milagro, kaya na kailangan mayroon kang moral power. Marami pong mga power ngayon. Pero ang power sa kasamaan, kailangan nilang moral. Ibig sabihin, mabuting kapangyarihan. Hindi kasamaan. Ang kasamaan ay gumagawa ng kapangyarihan. At magkaroon sila ng kapangyarihan. Magkaroon sila ng anumang kalukuhan ginagawa sa mundong ito. Pero kailangan natin na mayroong mabuting kapangyarihan mula sa Diyos. Moral power and excellent of soul. So, ang excellent, ibig sabihin, pinakamahusay. Mahusay ka sa pangalan. Excellent soul. So, ang ating kaluluwa maging excellent. So, we decide to be an excellent soul. Kasi kung hindi tayo excellent, hindi mahusay ang paglilingkod natin sa Panginoon, wala tayong power. Amen. Kaya kailangan natin ng power. So, the power and influence. So, kung na-influence po tayo sa mundong ito, kailangan natin ng influensya sa kapangyarihan ng ating Panginoon! Woo! Hallelujah! Glory to God! Praise God! So, ang sabi dyan, which belong to riches and wealth. Gusto natin ng kayamanan. Gusto natin ang karangyaan, gusto natin ang lahat ng kayamanan ay galing po sa Diyos yan. Amen. Ang tao naghanap ng kayamanan. Sinasabi nilang hanap buhay, hindi hanap buhay, hanap na ng kamatayan dahil wala nang panahon sila sa Diyos. Mula Lunes hanggang Linggo, kayamanan. Kahit natutulog, nagbibilang lang kayamanan. Ngunit kailangan natin, hallelujah, praise God, ang Diyos, dahil siyang binagbigay sa atin ng kayamanan, pinagbulan natin ang buhay, binagbulan ng kalakasan, hallelujah, ng energy. So, ang iba na hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi nahanap ang Diyos, sakitin, walang lakas, matamlay na ako, nangihina na ako, hindi nila alam ang sikreto. Ang sikreto ay lumapit ka sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos. Hanapin mo ang Diyos at bibigyan ka niya ng kalakasan. Sinasabi dyan, they that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and be weary. And they shall walk on the mountain. Hindi ka maghihina. Hindi ka maglupay-pay. Gaya kang agila lumilipad. Hallelujah. Amen. So, yan po ang pangako ng ating Panginoon. But dinidisregard po ng sangkatauhan. Dahil hindi sila naniniwala po sa pangako na salita ng Diyos.
At salamat po sa Panginoon na tayo ay senior citizen ay sabi ng iba ay pangaral sa General Conference na kapag senior na dan, set your house in order. Yes. Kasi senior citizen ka na, isaayos mo lang yung tahanan mo, baka malapit ka na mamahinga. Yes. So, salamat sa Panginoon. Only God knows our life. Kung may layunin pa nga ang Panginoon sa buhay mo, hallelujah, hindi ka mamatay! Amen! Do you believe it? Dahil sinabi mo sa Psalms 118 verse 17, I will not die and I proclaim the works of God. Hindi ka mamatay dahil ikaw magproklama sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kung naghanap ka ng kapangyarihan, iba naghanap ng kapangyarihan kung anong kapangyarihan, kung anong exercise dito, maging matso, maging malakas, kung ano iniinom, o uminom ka ng inumin ng pang lalaki, hindi pang lalaki pa, maging kuluntoy, katuloy. Dahil masisira ang iyong system sa iyong katawan. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung gusto mong kayamanan, sa Diyos mo matagpuan. Yes. Amen ba ang sinasabi? Hallelujah! But thou shalt remember the Lord thy God. Amen. Alalahanin mo! Alalahanin mo! Tandaan mo! Hallelujah! It is He that giveth power! Siya ang magbigay sa atin ng kapangyarihan ng to get wealth. Amen. Gusto mo ng kayamanan? Kailangan mo ang Diyos! Amen! Hallelujah! And this is promises. Pangako ng Diyos yan! Amen! That He may establish His covenant which is swear unto thy fathers as it is day. Pangako ng ating Diyos sa ating Ama mula kay Abraham. Kaya, ang tao naghahanap ng na gusto niya yayaman, hanapin mo ang Diyos. Yes. Kaya siya nagbigay sa iyo ng kayamanan. Kapag inuuna mo siya, idaragdag na lang yan. He is adding all the blessing in Matthew chapter 6 verse 23. Idaragdag lang yan ang Panginoon. Kaya hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. So, maalala natin, si Moses, ang tungkod niya ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. In Exodus chapter 14 verse 16, but lift thou up thy rod, itaas mo ang iyong tungkod, and stretch out thine hands, iunat mo over the sea doon sa dagat, and divided it, mahati ang dagat, iunat lang ang kamay niya sa pamamagitan ng tungkod. And the children of Israel shall go on the dry ground to the midst of the sea. So, there is power and stop. There is power sa kanyang tungkod, ang kanyang kamay. Alam niyo po kapag tinataas natin ang ating mga kamay, Yes, Lord. hallelujah, naluluwalhati natin, Panginoon. Do you believe it? Amen. Kung tayo sa mundo, gusto mo niluwalhati ang tao, niluwalhati ang presidente, niluwalhati ang basketball player, niluwalhati ang mga artista, luwalhatiin mo ang Diyos at ang Diyos ay magbigay sa iyo ng kapangyarihan. Amen. It is the secret to receive power. You need to lift up your hands to God. Amen. Kaya nga, nung tinaas lang ni Moses ang kanyang kamay, nahawi ang dagat. Oh, it is a wonderful works of God. Kapakanga, ang gawa ng Diyos. Hindi magawa ng tao. Ang Diyos lamang kagawa yan. Amen ba? Woo! Hallelujah. Ang sabi, Diyos lamang kagawa yan. Dahil sa Diyos, walang imposible. With God, nothing shall be impossible. Amen. Purihin natin. Hallelujah. Ating Panginoon. And Luke chapter 1 verse 37. Sa Diyos ay walang imposible. Kailangan natin ay magtitiwala sa Diyos. So, ano mang tinatahak natin sa mundong ito, mayroong kapangyarihan ang iyong kamay. Itaas mo lang. Kung mayroong kang naramdaman, itaas mo lang. Amen. Hallelujah! God will flow His power upon your hands. Nagalo sa iyo mga kamay ang kapangyarihan ng Diyos. Believe it! And you will receive it. Amen. Amen.
Hallelujah. In Judges chapter 16 verse 19, itong naging napakasaklap ng suliranin nangyari po kay Samson. Alam natin ang buhay ni Samson. At ayan dito, and she made him sleep upon her knee. So, si Samson natulog doon sa paanan o sa hita ng babae. Ano nangyari? And she called for a man at tumawag sa ng tao, and she caused him to shave off the 7 lock of his head. So, ang sabi ni Samson, ang kapangyarihan niya doon sa kanyang buhok na nakasalabid, nakatirintas ng 7 tirintas. At kapag naputo ngayon, mawawala na siya ng lakas. At ang nangyari, pinatulog siya ni Delilah sa kanyang hita. And she began to afflict him at siya sinaktan. And his strength went from him. Nawala ng lakas niya. Alam niyo po, kung magkasala po tayo sa Diyos, mawalan ng kapangyarihan mo. Kung magkasala ka sa Diyos, mawalan ka na ng lakas. Yan ang gawa ni Satanas, na manghihina ka na, magkakasakit ka na. Kaya ang nangyayari kay Samson, na siya ay malakas na tao, kaya tibagin ang mga building, kanyang lipulin ang kumakaaway sa kanyang lakas. Ngunit sa babae lang pala siya nalagla. Tayo mga lalaki, yan ang mga pain ni Satanas. Pinapainan po tayo ng mga babae. Kung mahilig ka sa maganda, bibigyan ka ni Satanas ng magandang maganda para mabagsak ka. Kaya, lahat ng mga record sa banal na kasulatan, lahat na bagsak dahil po sa babae. Ang mga lingkod ng Diyos na malalakas. Kaya tayo po, walang malakas dito sa atin. Yes. Kailangan natin ang lakas ng Diyos. Amen! Ang lakas ng Diyos! Kailangan mo! Huwag tayo mapalinlang. Bakit siya napalinlang? Nalinlang siya. Dahil ang sabi ng kautusan ng Diyos sa kanya, huwag kang magmahal ng ibang mga babae na hindi mo kauri. Yes. Kaya tayong mga lalaki, ang walang asawa ay dapat maghanap ka ng asawa na kasama mo sa pananampalataya. Yes. Dahil kapag hindi ibibintang iyong kaluluwa, ibibintang iyong lakas, ibibintang ang iyong kalakasan at ang iyong kapurihan at ang iyong kaluwalhatian. Ayan ang nangyari. Nawala na siya ng kaluwalhatian, nawala na siya ng lakas, nawala siya ng power. Dahil sinabi niya sa babaeng bayaran. At siya po ay natulog doon sa hita ng babae. Natulog. At siya pala matulog siguro kasi dahil siya ay nalinlang ng babae. Ang malilinlang, magaling niya maghanap ng paraan para ikaw makatulog. Yan gawa ni Satanas. Kaya kung tayo natutulog, linlang ni Satanas, makinig ka, huwag kang matulog. Gising! Kaluluwa ko! Amen! Hallelujah! Glory to God! Woo! Pero kapag matulog ka, tanggalan ka ng kapangyarihan ni Satanas. Tanggalan ka niya ng lakas. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Woo! Sabi ko, woo! Amen! Hallelujah! Lord, I want to strike our power! Amen. So yan ang nagawa ni Satanas. Patutulugin ka niya. Hindi ka makikinig at patulugin ka niya sa kasalanan. Hello? Ayan po, gawa ni Satanas yan. Pinatanggal. Pinutulabog niya. Alam niyo po, kayo mga babae, there is power in your hair. Do you believe it? Yes. Marami po na patotoo na nung nagkasakit ang kanyang mga anak, ang kanyang sinabi sa Panginoon, pinahaba ko itong buhok ko, hindi ko pinaputulan. Nung hinaplos niya ang kanyang anak na may sakit sa kanyang buhok, gumaling. There is power and you're bound to the Lord. Believe it, mga kapatid. Yun ang lakas mga kapatid ng ni Samson doon sa buhok niya nung punaputulan, nung wala na siya ng lakas. Kaya kadalasan sa mga babae, kapag nagagalit sa kanyang asawa,
nagagalit sa Panginoon, pinuputulan. Ayaw na niya ng Lord. Alam niyo po, kapag pinuputulan mo, ibig sabihin pinuputol mo ang kapangyarihan mo. You are cutting your strength, your power. Amen. Kaya natanggal ang kanyang kapangyarihan dahil pinatulog siya ni Satanas eh. Kaya, kung nagagalit ka man sa asawa mo, huwag kang magalit sa Diyos, huwag mo idadamay ang Diyos. Nadapurin natin ang ating Panginoon. Nadadamay tuloy ang Diyos eh. Pati kayo eh. Sa sino bakit naghihina ako, nagkasakit ako? Dahil nagpapadaya kay Satanas. Amen? So tutula, kadalasan kapag nag-aaway ang mga mag-asawa na pagkatapos nagtitisod, pati yung buhok pinuputulan. Maraming nangyari po sa atin sa church. Ganun rin sa... Huwag mo idadamay ang Diyos. Ang pagmamahal mo sa Diyos, huwag mong ibinta. Huwag mong idamay, mahal mo ang Diyos. Dahil kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo ipagpalit siya dahil lamang dyan. Amen? Kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo ipagpalit yan dahil sa pansamantalang kasiyahan at kaligayahan. Yan ang nangyari kay Samson. Another illustration po. Ito si Elijah at saka si Elisha. May katulong siya. I-relate na lang natin. May katulong siya. Ang sabi ng katulong niya, hindi kita iiwan. Yes. Master, hindi kita iiwan. Ang sabi ng master niya, si Elijah, diyan ka lang dahil pupunta ko doon. Hindi po, sasama ako sa'yo kung saan ka mang roon. Doon ako! Amen! Ibig sabihin, kung saan man may gawain na huwag kang maiwan, manatili ka nandyan ka palagi sa Panginoon. And you have a double portion power. Do you believe it? Kaya sabi niya, hindi siya nagpapaiwan. Sabi niya, anong kahilingan mo ba? Dahil ang kapangyarihan ng kanyang amo, master niya, ang kanyang balabal din, mayroong kapangyarihan. Nung tumawid sa ilog ng Jordan, pinaspas lang. Ang kanyang balabal nakatawid sa ilog ng Jordan. Do you believe na ang mga gamit ng mga anointed man ay mayroong kapangyarihan? Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang kapangyarihan, tumawid sila sa pamagitan ng mga balabal ni Elias. Yes. Ang sabi niya, sasama ako sa iyo kung saan ka pararoon. Ang sabi niya, anong kahilingan mo ba? Bakit gusto ka mong sasama palagi sa akin kung saan gusto ko? Sabi niya, ang kahilingan ko sa iyo, Master, maibigay mo sa akin ang double portion of your anointing, your power. Grabe, double portion? Sino? Hindi niya kaya ibigay yan. Ang Diyos lamang makapagbibigay. Amen! Ibig sabihin, double portion, dubli ng kapangyarihan. Grabe pong kahilingan niya. Oh God. Double portion. Oh God. Ibig sabihin, kapag mayroon tayong consistency, kung mayroon tayong magpatuloy na hindi ka maiwan sa anumang gawain, hindi ka magawian, God will give the desire of your heart. Ang Diyos ay magbigay sa iyong kahilingan. Di ba sinabi sa Psalms 37 verse 4, delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desire of the heart. Paligayahin mo ang Diyos sa buhay mo at ipagkaloob niya ang kahilingan sa puso mo. Kailangan maging masaya ang Diyos sa buhay mo. Tanungin mo ang sarili mo, nasisiyahan ba ang Diyos sa buhay mo o naiabot ng Diyos sa iyo? Dahil lagi ka nilait. Magnanakaw, katulisin ka. Puro ka lang pangako, wala natutupad. Yan kadalasan ng mga tao na pangako ay napapako. Alam niyo po, galit ang Diyos sa mga nangako ay hindi tumutupad. In Ecclesiastes chapter 5, Yes. verse 4, ang nangangako ay hindi tinutupad ay sisirain ang gawa ng kanyang mga kamay. Kahit anong kayod mong kalabaw ka, na kayod, masisira ang iyong mga gawa dahil God hates for your life. Galit ang Diyos sa buhay mo dahil pangako ay napapako. Amen. So, gusto po ng ating Panginoon ma-realize natin kung gusto natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Tuparin natin, sundin natin. Kailangan persistent ka, kakapit ka sa Panginoon. Kailangan, hallelujah, kapit tungo ka sa Panginoon. Huwag kang lulupay sa Panginoon. Dahil sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Nakakilabot, nakakatakot, nakakamba kapag malaglag ka sa kamay ng Diyos. Tayo ay nakatulog at malaglag ka.
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, huwag mo akong bitawan, kabay sa aking lakas lang. Makatulog ako, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, nakahawak sa aking pamilya, sa aking buhay, sa aking hallelujah, panampalataya sa iyo. God will hold your faith, your strength, amen. Hahawakan ka ng Panginoon, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang pangako po ng ating Panginoon. Kailangan wag lang tayong matakot sa anumang mga suliranin. Huwag tayong matakot sa anumang mga suliranin. Dahil sinabi sa Isaiah 41 verse 10, fear not, I am the Be not dismay, huwag kang manghihina. Huwag kang mapagod. Huwag kang mapaypay. I am thy God. I will give you strength. I will help thee and uphold thee with my right hand of righteousness. Ang katuwiran ng Panginoon, palakasin ka ng Panginoon. Kailangan mo lang, huwag kang matakot. Tinalakay natin, kung subaybayan nyo nga, mayroong pangalan ko na fear. Huwag kang matakot. Dalawang uring takot. So ibang topic na yun. Basta malilis tayo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Puri natin ang pahinalipalakuan ng Panginoon. Hallelujah! So, inakaloob ng Diyos ang kahilingan niya nung kinuha si Elijah. Ang balabal ni Elijah ibinigay sa kanya. Kay Elisha. Sa kanyang katulong. Ngayon katulong ka lang. Amen. Dahil sa iyong pagpupursige. Dahil sa iyong katapatan. Dahil sa iyong hindi pag-alis. God will provide. God will give you the desire of the heart. Huwag kang ulubay. Huwag kang alis sa hallelujah sa lingkod mo. Hallelujah sa iyong amo, sa iyong Panginoon. Amen. Yes. Alam mo, ang kasaysayan ni Elisha double portion. Isipin mo, namatay na si Elisha. Nabuhay ang patay na tao, nakadikit lang sa kanyang buto, nabuhay. Grabe po kapangyarihan na yun. Yes. Amen. Sabi po sa, sikang na King chapter 13 verse 21. Nabuhay! Patay na buhay! Sa buto lang niya namatay na. Ganon ang anointed ang kapangyarihan ibinigay sa kanya ng Panginoon. The double portion. Amen. Hallelujah! Kaya kapag mga tao anointed, gumitat ka. Talaga, dahil po there is power. Amen! Hallelujah! Woo! There is power, there is energy. Amen. Yan po, mayroong kapangyarihan yan. Kaya kinakailangan mo, huwag kang luluboy sa Panginoon. Hakabit ka sa Panginoon. Ano sinabi sa Acts? Yan pangako ng Panginoon. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Tatanggap ka ng kapangyarihan kapag natanggap mong Espiritu Santo. The power is the dunamis. Special miraculous ability to perform miracles, to perform wonderful works of God. Hallelujah! In a good power, not a bad power. Amen. Puri natin ang Panginoon. Kailangan mo, kapag wala kang Holy Ghost, you need to receive the Holy Ghost and you will receive power. For what purpose? That you will be a witnesses. Yes. Para maging saksi ka ng Panginoon. Amen. Maraming saksi dito sa tulis. Saksi ni tulis, kundi kailangan natin saksi ni Jesus Christ talaga. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Maging saksi ka at maramdaman mo lang at maging tunay ka na saksi ng Panginoon kapag natanggap mo ang kapangyarihan. Ang obligation ng mananampalataya is to receive the promises of God. Faith and repentance and baptized in the name of Jesus Christ. It is our obligation to the believer. Manampalataya ka, magsisi. Yan ba, ang ating bisita, kailan mo nampalataya kay Jesus Christ. Magsisi ka na yung kasalanan at mabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ. Acts chapter 2 verse 38. Ngayon, it is the obligation sa mga mananampalataya. Ang obligation ng lingkod ng Panginoon, bautismuhan ka sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang iyong kasalanan. It is my obligation. It is the obligation of your pastor. Mayroong obligation ang Diyos. Anong obligation niya? That God will save you. His promises, His power. Amen. Siluhan tayo ng kanyang pangako. Walang ibang Espiritu Santo. In Ephesians chapter 4 verse 13. Grieve not the Spirit of God whereby
Ye are sealed in the day of redemption. Huwag mong palumbayin, huwag mong pighatiin, huwag mong palungkutin ang Santong Espiritu dahil yan ang silyo, tatak ng atin ng iyong kaligtasan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kailangan natin ang silyo ng kaligtasan. Kaya, sinasabi sila lamang ang mga sugo, sila lamang, anong katibayan ikaw ang sugo, anong katibayan ikaw ang saksi? Ang katibayan po na ikaw ay saksi kay sugo ka kapag mayroon kang power. Yes. Amen. Dito sa mundong ito, we are facing more challenges. Humaharap tayo sa maraming mga pagsubok na maraming hamon sa buhay. But if you have power, no, hallelujah, no excuses. You will not be dismayed. You will not be fair. Huwag kang matakot. Huwag kang manghihina. You must face the challenge. Harapin mo ang mga hamon sa buhay mo. Kailangan natin harapin natin kung mayroon kang kapangyarihan ng Diyos. At siya lamang ang makapagbigay ng kapangyarihan. Hindi ako, hindi si Pastor Mark, hindi ako, kundi si Jesus Christ. Kailangan mo, luwalatiin mo siya. Luwalatiin mo ang ating Panginoon. And God will descend His power. Bababa ang kapangyarihan ng Panginoon kapag niluwalhati mo. Yes. Hallelujah, the Shekinah glory of God. Kapag ikaw ay patulog-tulog na walang gana magpupuri sa Panginoon, paano kang puspusin ang kaluwalhatian ng Panginoon? Dahil tulog-tulog ka, wala kang gana. Walang gana rin ang Diyos na bigay na kapangyarihan sa'yo. Walang gana ka sa Panginoon sa akin, magpupuri sa akin. Kailangan magkaroon ka ng energy at God will give you a power. Hallelujah! Glory to God! Yan po! Hallelujah! For God inhabits the presence of His people in Psalms 22 verse 3. Yes. Ang Diyos ay nananahan sa mga pagpupuri ng Kanyang mga tao. Amen! Woo! Hallelujah! Kung pinupuri mo ang mundo, pinupuri mo sa Kanya, purihin mo ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! So, ang pangako ng Panginoon, very common labi pong tinatalakay natin. Ang sabi ng Panginoon, behold, I give unto you power. It is our topic. Behold, I give you power! For what purpose? To tread on serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt. Bibigyan tayo ng kapangyarihan pala, walang makakasakit sa iyo, walang makagalaw sa iyo, walang makapinsala sa iyo. You need to receive the power. Oh, hallelujah. Anong ahas, alakdan, anong mga bantalang kaway, God will protect you. Hallelujah, God. Hallelujah, protect you. No one can harm you. Walang makapagsasakat sa iyo. Walang makakasakit sa iyo. Dahil ang Diyos ay kakampi mo. Kaya kinakailangan natin ng power. Wala makapagbigay ng power, Diyos lang. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay The Lord. doon sa mga taong nagpupuri sa Kanya kahit lang sa bahay. Oh, Ang Panginoon ay nandyan. Sa panahon ng mga lingkod ng Panginoon, wala naman silang malaking building na mga arena. Sila lamang nagtitipon sa mga bahay. At doon na bumaba ang Espiritu Santo. Amen! Oh. Sa Day of Pentecost, saan sila? Sa bahay lang. Acts chapter 2. But when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Nagkaisa sila sa isang lugar. thank you, Lord. Dahil sila nagkaisa sa isang lugar, and God filled them by the Holy Ghost. They appeared unto them a cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. And they began to speak with other tongues as the Spirit did them at the hands. In verse 11, it is the wonderful works of God. Yung hanga-hangang gawa ng Diyos. Kaya nga, anong ebidensya na tanggap mong Espiritu Santo ng Panginoon? You will speak in a heavenly language. Hindi mo pinag-aralan yan. Bakit magtataka ka na magsalita ka ng wika? It is a heavenly language. Dahil sinabi sa 1 Corinthians chapter 14, speaking in tongues, edify yourself, and prophesy, edifying your church. Speaking tongues, it is the mystery that you are speaking unknown tongues to God. Yes.
not for men. Yes. Ikaw ay nakipag-usap sa Diyos, hindi sa tao. Kaya sinasabi, hindi ko lang mabaintindihan, hindi mo lang magsalita ka doon. Yes. Hindi ka nakipag-usap sa tao, nakipag-usap ka sa Diyos that you are inherent power. Mararamdaman mo, matanggap mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, matindi po ang gawa ng Diyos sa kamay ni Pablo. Sa mga panyulito, sa mga apron, lumalayas ang mga demonyo. Wow. Amen. Sa kanyang panyulito, sa kanyang mga apron, ibig sabihin mga gamit niya, lumalayas. O hindi pa niya sinasabihin, lumayas ka demonyo. Sa mga gamit lang ng mga anointed men of God, lumalayas ang demonyo, lumayas sa mga sakit at karamdaman. Ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi mo lang masasabi, lumalayas na dahil there is anointed, there is power, there is a wonderful works of God. Kaya sabi, you will perform miracles. You will perform wonderful works. Hindi sa iyong gawa yan. Kaya, huwag mo ang kinin na gawa mo yan. It is the works of God. Sabi sa Acts chapter 2 verse 11, it is the wonderful works of God. It is not your works, but it is the work of God. Gawa ng Diyos yan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kailangan mo ang gawa ng Diyos. Kailangan mong maggawa sa Panginoon, and God will do the rest. Amen. Sabi mo, ang hirap-hirap niya, maraming mga bawal. Alam niyo po, lahat ng company maraming bawal. Lahat ng mga bagay maraming bawal. Pero sa Diyos, hindi natin magawa yan, hindi natin magawa ang mga bagay yan kung wala ang Diyos. Kaya sinabi sa Philippians chapter 2, mga kapatid, verse 13 and 14, it is God that worketh in you, both to do His own good pleasure. Do all things without murmuring and disputing. Huwag kang magre-reklamo lang. Susunod ka sa Panginoon. Huwag lang, napapagod na ako, nalilit na ako, nagugutom na ako, tanghali na. Ngawa-ngawa pa sa pastor, nagugutom na ako, may pupuntahan pa ako. Sabihin mo, gusto mo kapangyarihan! Hallelujah! Maghintay ka! Amen! Woo! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Naalala ko nga sabi ko, alas 12, mayroon pang talili siguro, baka may mga appointment pa kayo. Pero kailangan may appointment pa tayo sa Diyos. Kailangan natin nakapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Oh, hallelujah! So, kapag anointed ka ng Panginoon, ang mga gamit mo, lumalayas ang demonyo, lumalayas ang mga sakit. Nalala, may kapatid na nagkasakit. Ginamit ang damit ng lalingkod ng Panginoon. Ang pinunas doon ng pawis na pawis, pinunas doon, pinainom sa may sakit. Gumaling. Dahil sabi niya, anointed ng Panginoon yan. Gumaling. Mga kapatid, there is power sa mga gamit po ng halal mga lingkod ng Panginoon. Kasi there is power in the Word of God. There is power in His promises. Amen? Amen, paniniwala siya yun. Lumalaya sila mga demonyo. Ito mayroong gumagaya guys, si seven sons of Sceva. Sabi niya, yung sekreto lang pala. Sa pangalan pang Jesus, lumala sa demonyo. Sabi niya sa ang anak ng pare na pito sila. Sabi niya, sa pangalan ng Jesus, na pinangaral ni Pablo, lumayas ka demonyo. Ang sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ikaw hindi kita kilala. Kinutay-gutay ng demonyo, kinikilala ng demonyo ang mga may otoridad, may power. Amen. Huwag kang gaya-gaya dahil masisira ka. Amen. Puri natin ang Panginoon. Maraming mo magaya-gaya. Hindi mo mapipik ang demonyo. Yes. Sabi mo, palalas-las ka, magkasama lang tayo nagtutunggay. Hindi mo magaya. Ang diablo, alam mo hindi mo maluko yan eh. Kaya gusto ko ng Panginoon, magiging totoo tayo sa Kanya. Kung gusto natin ng power. Hallelujah. Manatili ka sa Panginoon. Ito po, ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace will sanctify you both body, soul, and spirit. Be preserved and blessed in the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, ang atin pong pagkatao, binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Yes. Kaya,
kung ang iyong kaluluwa may kapangyarihan, kailangan katawan mo may kapangyarihan. Pati yung kaluluwa mo. Dahil sinasabi, dinedefine dito, dinedetail dito ang tatlong pagkatao natin. Body, soul, and spirit. In 1 John chapter 5, verse 7 and 8, be recorded in heaven, the Father, and the Word, and the Holy Ghost. And earth, the Spirit, the water, and the blood. Tatlo rin. Kaya ang katawan ng tao, body, soul, and spirit. So, maraming namatay ng maaga. Maraming nagkasakit kasi ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kaluluwa lang. Kailangan ang tatlong elemento ng ating pagkatao. Kailangan may power. Ngayon, purihin natin ang Panginoon. Kailangan katawan ko may power. Kailangan kaluluwa ko may power. Kailangan, hallelujah, ang espiritu ko may power. Amen ba? Amen? Amen? Para may iharap tayo na walang dungis, walang kapintasan. Blameless. Blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Walang kapintasan. Kapag may napipintas pa sa atin, ibig sabihin hindi pa tayo handa. We are going to perfection. Yes. Manatili lang tayong magiging blameless kapag nanatili ka sa presensya ng Panginoon. Kapag natanggap mong kapangyarihan ng Panginoon, you will receive that blameless. Only God will give you a blameless na pagkatao, personal na pagkatao. Dahil ang Diyos ay nag-prepare po sa atin dahil sabi po ng banal na kasulatan ng blameless. So, ang body, soul, and spirit, kinakailang may handa ito mailaan na walang dungis, walang mansa, walang kapintasan. Kaya ang katawan natin, kapag may kapintasan, wala pang power. Kapag iyong kaluluwa, may kapintasan. Paano nalaman natin na mayroon tayong ng katawan? Dahil mayroon tayong 5 senses. Yan ang ating katawan. Yes. Pangamoy, panglasa, panghipo. Mananapan na lang daman natin ang mayroon tayong kaluluwa. Yan ang nagkaroon ng damdamin. Ang kaluluwa natin yung nagkaroon ng damdamin. Ang espiritu, yun ang nakipag-ugnayan sa Diyos. Kaya ang espiritu natin, yan ang gustong magdanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Amen po rin natin ang Panginoon. Ang iyong katawan, tinatamad na ako. Sabi ng espiritu, magpupuri ka pa. Dahil sinabi sa Matthew 26 verse 40 to 41, can you watch with me an hour of prayer? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu gusto, ngunit ang laman, ayaw ko na, tulog na ako. Yan po, ang laman. Nagugutom ka na, tutulog ka na, tama na yan. Di ba? Pero, ang espiritu, sabi niya, gusto ko pa yan, dagdagan mo pa, vitamina yan. Vitamina ng aking kaluluwa, aking espiritu, it is the vitamin of your soul and your spirit. Oh, sabi ni Pastor Mark, mayroong kainan yan eh. Sa katawan lang yan. How about your soul and spirit? Yes. Puri natin ang Panginoon. Amen. Puri natin ang Panginoon. Kaya ang pagkain ng aking soul and spirit. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Dahil sinabi sa Matthew 10 verse 28, fear not which are able to kill your body, but fear them which are able to kill your body and soul in hell. Huwag mong katakutan pumapatay ng iyong katawan. Katakutan mo ang pumapatay sa iyong katawan, kaluluwa at sa impyerno. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan magtapon sa impyerno, hindi si Satanas. Ang Diyos ang iyong katakutan. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Ito po ang problema. Maraming mga demonyo. Kita niyan? Maaligid sa ingan. Oh. When you are hung with a workworm, kapag ikaw nang lalamig, nandyan na demonyo siya kagat sa iyo. And the worldly folks, yan mga mataong makamundo, ay kagating ka ng mga sumbi sa paligid mo lang. And see, you like this at mangyayari sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, friendship with the world is enmity with God. Huwag kang makipagkaibigan sa mundo. Kaya mga talata na yan, sabi po sa James chapter 4 verse 4,
Ye adulterers and adulteresses, whosoever friendship with this world is enmity against God. Kayong mapangalunya ang nakipagkaibigan sa sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya nga, gusto mo magiging kaibigan ng Diyos, huwag mo hamahalin ang mundo. Anong mang mundo? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15, 16, 17, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life. Yan ang pinapakain sa ating katawan, kaluluwa at espiritu, ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Alam niyo po, ang powerful na pang-akit ni Satanas talaga. Ito ang lust of the flesh. Marami nalaglag ng mga mighty men of God dahil sa lust of the flesh. Kaya hindi nagkaroon ng mga corona ang mga demonyo ng lust of the flesh. Kapag maraming gumagawa ng lust of the flesh, magkaroon siya ng corona at lahat dumadami. Kaya lahat dumadami ang mga LGBT dahil sa lust of the flesh. Yes. Dumadami ang mga naghiwalay ng mag-asawa, naghiwalay na kasintahan, nagkakabit. It is the lust of the flesh. Yan, lumalaganap yan ang corona ng demonyo kay Satanas. Kaya kinakailangan malupig natin ang lust of the flesh. Kinakailangan malupig natin ang marine spirit, ang gawa ng diablo na yan sa mga magitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Lord God! At matanggap mo lang ang kapangyarihan ng Diyos sa ating katapatan, sa ating sakripisyo. This kind goeth not out but by prayer and fasting. And sabi ng Panginoon sa Mark chapter 9 verse 29 and Matthew chapter 18 verse 21, because of your unbelief, you cannot move this mountain. But this kind goeth not out but by prayer and fasting. Malatanggal mo ang demonyo ng bundok na iyo, anumang mga gawa ng demonyo. At yan nakakasira po. Sa mga nampalatay, marami na lalaglag hindi nakapagpatuloy dahil sa pag-akit ni Satanas sa mundo ito. Kaya, inuutos ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be not equally yoked together with unbeliever. Huwag kang makipamatok sa hindi mo kaori. Tayong kayong mga dalaga binata, hanapin mo ay tunay na Kristiyano. Hindi Kristiyano-Kristyanuhan lang. No, hindi born again pala. Kinakailan tunay talaga siya sa atin mo kung talagang born again siya. Siya sa atin mo kung tunay siya na Kristiyano. Kaya Kristiyana pala. Kinakailan, hindi Kristiyano-Kristiyana. May sungay pala at may ngipin. Kaya kinakailangan magiging totoo, hanapin mo. Kaya nga, huwag tayo makipamatok sa hindi kauri ng ating pananampalataya. Kaya nga, binulag si Samson na tanggal ang kanyang kapangyarihan kasi nakipamatok siya na hindi niya kauri. Bininta tuloy siya. Yes. Kapag hindi mo hinahanap ang kauri mo, ibibinta ka. Sabi mo, gusto ko gwapo, matso. Ang mangyayari sa'yo, gusto mo matso-matso, lagi ka palagi may bukol. Gusto mo kayo star, hindi ka kailangan bukol. Gusto mo, yan, mayroong star ang gusto mo. Kaya kinakailangan, hanapin mo ang tunay na lingkod ng Panginoon. Hallelujah, tunay na anak ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. Kaya, huwag ka makipamatok. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 15:33, ang maling kasama ay nagsisira sa iyong pag-uugali. Yes. Yes. Ang maling kasama, sinisira ang iyong mga karakter and attitude. Kaya nga, kadalasan niya yung mga kabataan ngayon, malakas manghatak pag ang demonyo ito. Oo, kung gumawa ka ng mabuti, konti lang yan. Pero kung gusto niyo samahan, marami yun. Yes. Amen. Amen. Yan, totoo mo talaga, kaya dami talaga. Kaya, sabi niya, kami totoo kasi marami kami. Ang kaligtasan hindi nababatay sa rami, ang nababatay sa ating katapatan. Yes. Then sinabi sa Matthew chapter 7 verse 14, straight is the gate and narrow is the way that leadeth into life and few there be that find it. Kaunti lang ka nakakasumpong sa makipot na daan. Dahil mayroong pagbabago, maraming mga bagay na susundin mo. Yan, hallelujah, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, para kang lumakad sa makipot na daan. Parang dumaan ka sa matulay na makitid lang na isang daanan lang. Parang malaglag ka, kinakaibabalansi mo. Ang paglilingkod sa Panginoon, you are balansi, hindi po. Dito ka lang kinakailangan, balansi talaga. Balansi ang buhay mo. Diba? Kapag hindi ka marunong magbabalansi, laglag ka talaga.
para paglilingkod natin sa Panginoon, dumaan ka sa lubid o sa tulay na maliit. Yan, balansihin mo. Ibig sabihin na, paano magbalansi? Magtrabaho ka, trabaho. Panahon ng trabaho, panahon sa paglilingkod sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, balansi, hindi sabihin, hindi puro lang pira, hindi lang puro trabaho. May panahon sa trabaho, may panahon man sa panaka sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Yan po ang gusto ng Panginoon. Yan ang problema ngayon sa mundo ito. Kita mo yan? Sabi ko, ito magandang larawan ito. Kasi, yan ang nangyayari ngayon sa mundo. Alam mo po, ang music, yan nag-akay po sa mga kabataan ngayon. Yes. Sa tahanan, sa school, kahit man sa sasakyan, puro music. Sa kapatbahay mo, music. Dahil yan ginagawa ni Satanas eh. If you are worshiping the music in this world, is you are worshiping Satan. Kaya nga, sumisiga ng mga mata nila. Sumisiga ang mga mata nila nung babaga dahil wino-worship nila si Satanas. Eh, sabi niya kasi mga awit natin niya, hindi naman masaya pag isa bundok, masaya. Pinanay-inspired ni Satanas yan. Para magsisigang mata mo, para maganyak ka, parang patay mo, gano'n na rin. Gano'n na rin. Oh, mamaya-maya, pati body language ka na. Mamaya-maya, sumunod ka lang sa kanila. Yan ang kamari sa Satanas eh. Kaya kailangan, huwag tayo magpalinlang. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Huwag tayo magpalinlang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayo mapalinlang. Kaya, yan ang gusto po ng Panginoon, na mapuspos po tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kapag mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon, praise God, hindi tayo malukuban ng kaaway. Hindi tayo malukuban ng kaaway kasi kapag puspos ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi ka magalaw ni Satanas eh. Kaya na kailangan mong kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi yan, be not weary and will do will in due season you will reap if you faint not. Be not deceived. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7 and 8 and 9. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang palinlang kung anong inasik mo, anihin mo. Kung gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Gumagawa ka ng masama, aani ka ng masama. Gumagawa ka ng pagbuburi sa Panginoon, aani ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Gumagawa ka ng panalangin, aani ka strength ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag kang magsawa sa pagsamba, sa pagpupuri, sa magpasalamat, sa magpalakpak sa Panginoon, aanihin mo yan. Sa mundo, maakit yan, awit lang, ganun-ganun lang pa. Mamaya-maya, ganun-ganun na. Ganun, ulo-ulo, ganun na. Mamaya-maya na, sira-sira ng ulo. Yan, maakit sa Satanas eh. Hintinan mo, pagkatapos na sigaw, wah! Nag-wala-wala na. Yan ang gawa ni Satanas. Sana kapangyarihan ni Satanas, hindi kapangyarihan ng Diyos. Pero magpuspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi bali magwala ka sa Espiritu ng Panginoon, kasiyahan yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya nga sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, be not drunk with wine wherein exists, but be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Makapuspos ka ng Espiritu ng Panginoon. Hindi makapuspos sa tugtog ng makamundo. Kaya kapag pinakikinggan mo na ng makamundong awitan, ay hindi naluwalhati ang Diyos yan. Naluwalhati sa Satanas. Kaya nga, ano siya? Napuno. Saan ka napuno ng kapangyarihan? Napuno ng kamunduhan. Kaya sumisigaw ng mata niya, sumisigaw na. Yung utusan mo, na, magpasahin ka! Ala! Sigaw ka pa eh. Wala na! Kasi, napuspot na din. Demonyo yan eh. Wala, alam, puro mamayan, bayan. May sinain, nasusunog na rin. Napilin na sa akin, tulog-tulog. Yung gawa ni Satanas yan eh. Kaya kailangan, huwag tayo magpalinlang kay Satanas. Kaya tuturuan natin ang mga anak natin, huwag tayo magpalinlang. Amen? Amen ba? Yes. Oh, praise the Lord, palayin natin ang Panginoon. Hallelujah, yan po. Yan. Ito ba? Makasar kayo siguro sa akin. Ito. Ano? Yung mahilig may selfie yan. Ang sabi niya, para ma-display ko ang aking katawan, ang aking ganda. Nainggit lang kayo.
Ang tanong dyan, naliwalhati ba ang Panginoon dyan? O nasusunod ang banal na kasulatan ng ganun katalaga? Ayan po, madami-dami na yan. Hindi ko nababasahin, haba ng oras. Ay, kinakailangan natin yan. Yes! Kaya nga sa we are now in the last day. Mag-iingat tayo narito sa uling kapanahunan. Matigas ang ulo, walang papasawat, mahilig sa sarili, mahilig sa kalayawan. Kaya nga kinakailangan natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Yes. O, hindi kikita mo sa mga Facebook yan, kumain ng mga picture, mga selfie, gawin, paganda ko, daming santambak, ano, nalawalhati ba ang Diyos yan, nalawalhati yung sarili mo? Bago nga gawin, tanungin mo, nalawalhati ba ang Diyos o nalawalhati yung sarili mo? Minamalitis ka lang. Uy po, dahil sinabi na ba na kasulatan, whatsoever you do in words or in deed, do it for the glory of God. Think it before you do. Isipin mo ba yung mong gagawin? Sa 1 Corinthians 10 verse 31, ano mang ginagawa mo sa pagkain, inumin o gawa, gawin mo sa kalawalhatian ng Diyos. Nalawalhati ka bang pa-selfie dyan, display mo yan. Sabi ni Satanas, tama ang picture niya, lulukuhin ko yan, gagawin kong sungay, kung ano pa yan, display ka na magigubad ka na tuloy, nasisira ka na tuloy. Yan, alam mo sa libutan ganyan, umarang ka dyan, dahil marami ka mga picture na dyan. Yes. Di ba? Amen. Kaya ay display mo ang salita ng Panginoon, pangalan ng salita mo, kapag sawa sa mga salita ng Panginoon pakinggan. Dahil yan ang kailangan. Dati wala akong pangalan sa social media, kailangan pangalan para marinig ang salita ng Panginoon, para maabot nila ang hindi nila naabot, paabot natin sila na hindi natin sila naabot. Kailangan natin sila. Hallelujah, stretch out your hands. Abutin natin sila sa pangalan ng Panginoon. Huwag mong iatubiling iyong kamay, iyong pagtulong sa gawain ng ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po, ito ang mga problema sa mga Kristiyano hanggang nagsiselebrate pa ng Halloween. May mga Kristiyano, mga anak niya, may dala-dala ng Halloween na picture. At saka yung mga maskara ng demonyo. Alam niyo po, kapag sinaselebrate mo yan, it is the works of the darkness. Yan, kasi mga may makabataan, alam niya maganda siya yan. Tingnan mo mga kabataan na kung mayroong mga picture at mga musungay at mga demonyo na yan. Ano kaya maganda dyan? Na-promote si Satanas, hindi na promote ang Panginoon. Yes. Ang mindset natin ay, inahan lang yung mindset na para maakit ang tao, magiging satanism na ang mundo. Yan ang kapangyarihan ng demonyo sa mundong ito. Kaya nga, hindi acceptable sa Panginoon yan. It is not acceptable sa ating Panginoong Hesus. Ang mga Halloween na yan, dahil yan ay mangkukulam, yan ay vampira, yan ang magikero na yan, salamangkero, yan ay mga witchcraft na yan, yung mga kamultuhan at kamunduhan. Yan mga salita ng ating Panginoon. Yan mga vampire. Maraming mga taong vampire dahil kinakain ang dugo. Sino kumakain pa dahil ang dugo? Vampira ka. Kumakain ng dugo eh. Ngayon, yung mga kapangyarihan ni Satanas dahil pupunta dyan sa mga magkukulang pa. May mga Kristiyano na, kung nagkasakit yung anak, pumunta doon sa albularyo kasi papatawas daw yun. Kalukuhan yan, kaya nga, nagiging instrumento kayo ng demonyo, salip gumaling ka, hindi tuloy magaling, lalo nagkasakit. Yung may nga, pinagpipray ko, dinala doon sa albularyo, namatay tuloy. Sabi ko nga, bukas, pasalamat ka sa Panginoon, gumaling ka na. Opo, pastor. Nung sinabi niya, mayroong magaling doon na albularyo, galing yan. Nasalip na pagpulit, patay. Alam niyo po, ang daming milagro ng ating Panginoon. Hindi lang natin sinari ko, hindi natin binataas. Kasi ang nagbigay milagro, ang Diyos, hindi tayo. Yeah. Di ba kailangan mo, luwalhatiin mo ang Diyos. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya nga, ay mga demonyo na yan, yung mga psychic power, fortune teller, astrologer, witches, at saka necromancer, nakipag-usap sa mga spirito. Yes. Yan, mga psychic power na yan, sa demonyo yan. Kasi gusto nila magkaroon ng kapangyarihan.
Ano purpose na yan? Kapangyarihan ng demonyo, kapangyarihan ni Satanas yan. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yan sabi dyan, yan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Amen ba? Hindi kapangyarihan ni Satanas, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ng demonyo. Hallelujah. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya nga ito mga satanismo, ito ang New Age movement. Marami ng grupo nito, New Age movement, naghanap ito. Sa Amerika, New Age movement. Yan lahat ng mga simbolo na yan, yung mga yugas at saka lahat ng mga New Age movement na yan. Ano sabi dyan? Satanism is disguising as a positive. Ibig sabihin, kaya nga si 2 Corinthians 11 verse 14 to 15, marvel not that Satan transformed into the angel of life. Huwag kang magtataka sa Satanas, mag-anyo ng anghel ng liwanag. But the end of their ministry according to the works. Ang dulo doon sa gawa ng kanilang mga ministeryo, mga ministro niya, manggagawa niya. Kaya, bakit babagsak ang Amerika? Dahil lalaganap ang satanism, nagiging legal ng satanism doon, naging legal na ng LGBT, lahat ng kalasuan at lahat kamuduhan. Kaya ipag-pray natin sa Panginoon na ang Pilipinas dati hindi ma-invade, hindi makafted ng satanism, ng kamunduhan. Alam niyo po, unti-unti tayo ini-invade ni Satanas ang ating mga tanan, ating mga anak. Ginagapang ng kapangyarihan ng demonyo. Kapag hindi tayo na-aware, hindi tayo naging handa, kahit sa ayaw mo kususubog, gagapang yan. Ginagapang tayo, unti-unti. Kaya ang matirang matibay lang. Magpakatibay tayo sa Panginoon. Sabi natin, magpakatibay ako sa Panginoon! Hallelujah! Amen! Kailangan pakatibay tayo sa Panginoon dahil si Satanas ay naglilin lang. Kaya nga, ano sinasabi ng Panginoon? Deuteronomy chapter 7 verse 26. Mark this. Listen and be attentive. Neither shall thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it, that thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. Ibig sabihin, sumpa na mga bagay yan. Huwag mong papapasukin sa inyong tahanan ang mga kasuklam-suklam na mga bagay. What is the abomination things to the Lord? Alam niyo po, ang abomination things to the Lord, napakarami. Hindi lang natin namamalayan. Kapag mayroon ka pang mga makamundong awitan dyan, it is abomination thing to the Lord. Kapag ang mga kasuotan mo ng mga malaswa, it is abomination things to the Lord. Yes, amen. Tanungin ko kayo, may mga kasuotan ba kayo malaswa dyan? Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Come on, sir. Come on. Hello? Hindi ko kami natatamaan ha. Huwag kayo magalit sa kiniyan po, abomination. Yes. Amen. Come on, sir. Come on. Say it. Hindi. Parang nilalait mo ang Diyos, sinisira mo ang katawan mo. Yes. Your body is a temple of God. Yes. Ang iba, parang hindi ma-dispose ang mga malaswa na makasuotan. No. Kung minsan, ang sabi ng Panginoon, huwag ka lang masuot ng mga malalaswa. Kaya sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, let the women be adorned themselves in modest apparel, not broidered hair, nor gold nor pearl, Yes. but be a godly woman unto a godliness. Yes. Godly. Ibig sabihin na makadiyos na babae Yes. Oh, God. sa iyong gawain. Yes, Kaya, Lord. alam niyo po ngayon, ang tatagal mayroon ko minsan, nagagalit lang sa akin Sobra ka naman, pastor, kahit higpit mo. Dami naman, bakit bawal dito, bawal ganyan. Kaya nga, nangihina sa paglilingkod sa Panginoon because they are entertaining the abomination things in the Lord. Yes. Kapag tinatanggap mo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos, it will weaken your faith, it will lose your strength, at you will lose your power. Yan ang nangyari sa mga manampalataya. Ang tagal-tagal na bansot pa rin. Ang tagal-tagal na bunjing pa rin. Ang tagal-tagal na ay, ano pa rin, Kristyanak pa rin.
instead magiging Christian. May mga bagay, saya sa atin mo ang iyong sarili. Search in your heart, in your mind, in your house. If there is abomination things in my house. Kung mayroon kang sa iyong tahanan ng mga kahubaran dyan, mga kalendaryong kahubaran, abomination things yan. Yes. Kung mayroon kang mga litrato dyan, kung ano mga litrato sa mga kasuklang-suklang, uy, makumisyon ng Christian, kaya magbabasa na nakabisita. Uy, bakit mayroon dyan ng mga kahubaran yan? O mayroon dyan na na iniidolo mo. It is abomination things. Yes. Naalala ko lang. Hindi ko sinasaraan ng ating home church dyan sa Isis. Sinabi ko nga, Sir, bakit naman mayroong dyan larawan sa harapan? Hindi ba sambay natin ng Diyos sa Espiritu Katotohanan? Hindi. Demonstrate lang sa kapangyarihan ng Diyos yan. Pero hindi ba sabi ng Panginoon, huwag kang maglagay ng larawan? Yes. Siguro nga, lang kaya nga inalis ng kanak niya, naalis na doon, wala na. Kung minsan hindi natin alam na na-invade po tayo pala ni Satanas, ang simbahan natin, ang ating tahanan. Nilusob tayo at saka kung minsan nawala na tayo sa atin sa sarili. Kaya nga sinasabi din, it is a cursed thing. Sumpang mga bagay yan. Oh. Huwag mong mahalin ang mga sumpang mga bagay. Listen it. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Marami pong mawawala. Marami pong hindi ma-rapture. Kapag nanatili ang mga kasuklam-suklam na mga bagay sa iyo, sarili sa iyong tahanan. Alisin mo yan. Alisin mo ang mga bagay na mga marumi. Ang mga bagay na suklam-suklam, alisin mo. Let us cleanse our house. Kaya nga sabi, set your house in order. Ayusin natin ang ating tahanan maayos. Kung mayroon pang kasuklam-suklam na mga bagay sa ating tahanan, you need to fall out. Alisin niyo yan. Kung gusto niya pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung gusto tayo manatiling kapangyarihan ng Panginoon. Huwag tayo maghinaya. Huwag tayo maghinaya sa mga bagay na kasuklam-suklam. May mga bagay sa atin natin ating sarili. Marami po mga kapatid na nanghihinaya. Kahit anong sabi ko, ay ayaw alisin. Gusto po ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na linisin natin ang ating tahanan. Linisin natin ang mga bagay kung gusto natin maging kalugod-lugod sa Panginoon. Oh God. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, you can't have a garbage in your mind and to be a Christian. Gusto mo maging Kristiyano, ngunit ang iyong kaisipan ay nilagyan ng basura. Bakit naging basura? Tingnan mo. Hello? Sa totoo lang, marami mga Kristiyano, mga anak natin, nilalagyan ng basura ang kanilang mga kaisipan. Sa halip na makinig, doon po sa basura. Hello? Pinapakain mo bang iyong kaisipan sa salita ng Panginoon o sa basura ng social media? Social media, lahat ng mga tao ngayon, mga anak natin, ng mga Kristiyano, they are entertaining the garbage in this social media. Garbage po. Kaya nagiging kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Gusto natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Gusto natin ang strength sa Panginoon. But how about your life, your mind? Ano ang pinapakain sa iyong mga mata? Ano ang inalagay mo sa iyong kaisipan? Basura! Kaya wala kang kapangyarihan ng Panginoon, wala kang lakas, nanghihina ka ng hina, na wala ka ng gana magsamba, wala ka ng gana manalangin, wala ka ng gana magugol sa Panginoon, dahil puro basura ang inalagay mo sa iyong mga kaisipan. Lord. Yan po ang nangyari po ngayon. Sa halip na mapuspos ang kapangyarihan, hindi na. Oh Lord. Kaya nga, ang church ngayon ay madalang ng revival dahil ang kanilang kaisipan puro basura. If you want revival, you need to cleanse our mind. Kaya nga sabi, transform and renewing of your mind. Baguhin natin ang ating pag-iisip. Baguhin natin ang ating mga pag-ugali. Kailangan linisin natin ang ating kaisipan. Huwag nating sang-ayunan ng mundo. Be not conformed to this world, but be transformed. Magbago tayo. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sunod. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? Ito palagi po sinasabi ni Pastor. Bakit naging sakitin po ang mga Kristiyano? Nasa atin ang pagkapasya kung saan ang gusto nung kakainin.
Malinis ba o marumi? Bakit inilagay ng ating Panginoon ang malinis at saka marumi? Sa ating kabutihan yun. Kailang ang tao matigas. Yes. Sa pasimula po mga kapatid, ang pagkain niya ay yan ang malinis. Sa pasimula ang binat ng pagkain. Kaya bakit sakitin ang mga Kristiyano? Kasi ang tigas ng ulo, hard-hated. Kaya nga dahil sa hard-headed, pinapahintulutan na sa kakainin mo kahit marumi. Kaya mga pagano kumakain ng mga marurumi. Dahil sabi nila kung anumang mga bagay na ipinagpipray mo sa panalangin, sa salita ng Panginoon, linis. Ang tanong, nalinis ba literal o nalinis lang spiritual? Kaya pinag-uusapan natin ang body, soul, and spirit. Kung nalinis yan spirit, how about the body? How about the material things? Ang marumi talaga dyan, hindi mo madudugi yan. Hindi mo mamalinis yan. Bakit sinabi na i-distinguish ng Panginoon ang pagkain na malinis, ang pagkain na marumi? Dahil ibig sabihin na sa atin ang pagpapasya. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon kung sundin natin. But kung gusto natin na magiging maayos tayo, manatiling kapangyarihan ng Panginoon, maging healthy po tayo, at maging banal tayo sa harapan ng Panginoon, at maging blameless tayo, kailangan natin ang pagkain na malinis. Alam ba sa'yo, pagkain na malinis? Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya marami po mga sakitin tayo. Dahil tigas ng ulo natin. Kahit yung simbahan, sinasabi ko, tigas pa rin nila. Yung gusto pa nila. Nasa inyo. Dahil sinabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 20, choose blessing or curse, life or death. It is your destiny. It is your choice. Nasa sa pagpapasya mo yun. Dahil hindi tayo pinipilit ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng choices. Binigyan tayo ng freedom ng Panginoon. Kaya nga, kung gusto mo manatiling kapangyarihan ang strength ng ating Panginoon, pakainin mo yung katawan ng malinis. At ganoon rin ang iyong kaluluwa, pakainin mo malinis. Huwag sa social media, puro ganyan. Sa salita ng ating Panginoon. Amen ba? Diyan sa alam mo sa social media, marami lahat ng mga kaubaran, lahat ng mga kalasuan nandiyan. Ano ang feed up mo sa iyong kaluluwa? Wala. Puro worldliness. Kaya nga, lilinisin natin ang ating pong tahanan. Our body is the house of God. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, 19, and 20, flee from fornication. Kasi sinasabi ng lumayo ka sa pakikiapid o pangalo niya. Because he that committed fornication is sinning upon his body. Knowing not that your body is not your own. It is bought with the price of God. Therefore, glorify God, your body, your spirit, which are God. Hindi na ito pag-aari mo, pag-aari na ng Diyos. Kaya nga, kinalayuan natin ang lahat ng mga karumihan. Amen. Bakit tayo naging sakitin, nanghihina tayo, mga tamlay na tayo, at to the extent ay mamatay? Yan yung batas ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa James chapter 1, verse 13, 14, and 15, I was tempted by God. God is not tempted evil or anyone. Man is tempted when he drawn away on lust and entice. When lust hath not conceived, it bring it for sin. When sin it is finished, it bring it for death. Yeah. Kaya marami po nagkakasakit dahil they are feeding their lust of the flesh and lust of the eyes. Pinapakain. Kaya nga, ang sinasabi ng ating Panginoon, bakit sinabi ng ating Panginoon yan? There is a purpose. Mayroong purpose doon. Bakit hindi na pinagbabawal ng Ancient Testament? Nasa ating pong pagpapasya. Dahil ang mga pagano ay gusto talagang hindi mapagbawalan. Kaya nga sabi na lang ni Pablo, ni Pedro, sige, pakainin natin sa lahat ang ating pagbawalan ng pampira. Yung huwag kumain ng pakiapid o kaya dugo. Yung dalawa na lang, yung pakikiapid at dugo. But ang tanong, kapag marumi, sa palagay mo lilinis yan? Ang literal, kapag may sakit kang high blood, kumain ka ng mga unclean, matuluyan ka talaga. But yung sa kapatiran, pinagaling ng Panginoon sa stroke. Sabi ko, huwag ka na kumain ng unclean, kumain. Tuluyan talaga siya. Bakit sinasabi ng Panginoon, there is a purpose.
kapag ikaw mayroon kang naramdaman na kapag kumain ka ng clean, matutuluyan ka talaga. Kapag malakas pang yung natural system, kaya pa. Kapag hindi na, unti-unti na manghina ka, sisirain ang system ng iyong katawan na unclean na mga pagkain. Kaya kinakailangan, hindi sa panira sa mga pagkain na sa atin po ang pagkapasya, nasa atin po ang pagkukontrol. Kinakailangan natin, hallelujah, magkaroon tayo ng self-control. Yan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Yan, mayroon kang pagpipigil, temperance. Mayroon kang self-control. Kaya paglilingkod natin sa Panginoon, gusto niyo pa? May vitamin pa. Amen. May vitamin pa. Sabi dito. May vitamin pa. Kapag ikaw born again, nakahanda kang lumaban. Lang sabi, nakahanda kang lumaban. Makalaban ka lamang kapag mayroon kang kapangyarihan. Labanan mo si Satanas. Anong paglalaban natin? Fight a good fight of faith. Hold on eternal life. Hindi po sa mundong ito, kundi eternal life. Manangan tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang sa mundong ito, hanggang lamang dito sa mundo mawala. Sa mundo, kailangan ay makalangit. Kaya nga sabi na po, set your affliction above, not on things on the earth. In Colossians chapter 3 verse 2, ilagak natin ang ating damdamin kaisipan sa langit, hindi po sa lupa. Kaya nga, ipaglalaban natin ang ating panampalataya pang walang hanggan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon kung tungkol sa makalangit na bagay paglalaban mo, kung dito sa mundo, kaya ano yan? Hello? Amen ba? Isipin natin yan. Think of it. If it is an earthly thing, huwag mong paglalaban yan. Mundo lang yan eh. Kung minsan natitisod ka din sa kamunduhan dahil sa ganun mga gawa sa mundo lang, mga gamit sa mundo, natitisod hanggang nawala ang iyong panampalataya. Dito lang yan sa mundo. Yes. Kaya nga sinabi ko sa mga kasulatan sa 2 Corinthians 4, verse 16, 17, 18, ang sabi niyan, the outward man perished, but the inward man renewed day by day. Kinakailangan araw-araw ma-renew ka sa Panginoon. Lagi ka na-renew sa Panginoon. For the things that are seen is temporal, but the things that are not seen is eternal. Kaya nga, ipaglalabo ng mga bakit heavenly things. Kung minsan natisod ka dahil hindi ka binayaran dahil nangutang sa iyo, earthly things na huwag kang ikatitisod mo. Sino na natitisod sa pangungutang? Ayan, problema talaga kami niya sa mga kasi pangungutang eh. Huwag kang matitisod yan, makapagal lang yan. Huwag kang, dahil sa Panginoon, sabihin, tutulong mo lang sa Panginoon, bahala na Panginoon maggantimpala sa iyo. Dahil sinabi sa Kawikaan chapter 19 verse 17, he that pitied upon the poor, God will reward them. Ang naawa sa mahirap ay sila ay gantimpala na. Hindi na sila gantimpala eh. Salam sa Panginoon. Kaya nga naman mga bagay na kinatitisuran natin dahil sa lupa, alam dito sa mundong ito. Kaya ano yan, huwag ka magpatisod dyan. Kailangan ka, hallelujah, mapaglaban sa panampalataya na makalangit. Amen ba? Hello, amen? Ay marami nawawala kung sa atin dahil sa mga bagay lamang. May isang kapatiran, hindi na nalit lang ang gamit niya. Nagalit niya, ako naman dahil bakit nawala lang ang gamit? Taong ito, ang tagal-tagal na sa Panginoon, bansot pa rin. Kasi sa mga gamit lang yan. Yan ang minsan ginagawa ni Satanas. Yes. Huwag tayo manangan sa mga gamit, sa mga bagay. Kailangan sa makalangit na bagay. Hold on eternal life and heavenly things. Amen. Yan ang kailangan natin to hold your power. Kinakailangan mga bagay na mga eternal things. Amen. Praise God. Kaya nga, ito, the last na lang, pangalawa. Ang mundo, ang diablo at ang laman, yan tatlong ating kalaban. Number 1 na kalaban, ang mundo. Pangatlong kalaban ay ang diablo. At ang pangatlo ay ang iyong sarili. Napakahirap pala eh, number 3 mo na kalaban, ang sarili mo. Ang diablo ay ay kaya mo, nakikita mo ng diablo, ay may sungay, hindi masyadong gwapo. Kaya ko, alam mo na yan. Di ba? No. Ang diablo, ay ang mundo, alam mo na yan. Pero ang iyong sarili, ang hirap po sawayin ng sarili. Amen. Di ba? Kaya kung gusto mong magkaroon ka ng power sa Panginoon, supilin mo ngayong sarili. Yes. Control. Dahil sinabi sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Life and peace. Kaya kinakailangan mong buhay kapayapaan.
Kaya, itong laman natin, ang dami pong katitisuran kung pasundin natin ang laman. If you want to have power, you need to crucify the flesh. If you want to have power, hallelujah, you are willing to die yourself. Kinig kayo? Kaya na kailangan mamatay ang ating laman. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. Sabi ni Pablo, I must die daily. Kaya nga, may mga bagay na mahirap po tandaan. Mahirap po may nang gagawin. Pero gusto po ng Panginoon maayos po ang lahat ng ito. So, ang panghuli na lang na kapsyon po. Nandiyan pa ba kayo? O yun, ngayon under vitamin. Vitamin ng ating kaluluwa. For example, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sapat na po ang vitamin ng ating kaluluwa. There is no excuse you'll give for what God calls sin. Wala tayong idadahilan kung ano sinasabi na kasalanan yan. Ngunit, bakit naging kasalanan? Sabi sa Isaiah 5 verse 20, ang sinasabing masama gawing mabuti, at ang mabuti gawing masama. Sabi sa Isaiah 5 verse 20, ang mundo ngayon, ang mabuti gagawing masama, ang masama gawing mabuti. Ang pula nagiging puti, ang itim nagiging puti. Ginagawang masama. Yan gawa paggapang ngayon ng mundo ngayon. Hindi ba? Naghanap sila ng legal. Akin ng kasamaan. Gusto ng legal pa ito, madadamay po tuloy ang mga mabubuti. Kaya nga, ngayon, ang gusto po ng Panginoon na ang gumagawa ng masama. Ano sabi dyan? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, para hindi tayo mamatay, ang solusyon, repent. Kung babasahin mo ba na kasulatan mula sa Matthew hanggang Revelation, God speaking to everyone to restore, repent. In Matthew chapter 3 verse 2, sabi niya Panginoon, repent. In Revelation chapter 2 verse 4 and 5, I have something against you. You left your first love, except you repent. Your candlestick will remove upon their place, except you will repent. So, ang solution po ng ating Panginoon, ang mga leader, sabi sa Luke chapter 3 verse 3, except you repent, you shall all likewise perish. So, kinakausap tayo ng Panginoon lahat, makinig kayo. Kung ang ating tahanan na mayroon pang mga kasuklam-suklam na mga bagay, lilinisin natin ang ating tahanan. Ang ating puso, ang ating sarili, ang ating kaisipan, ang ating mga tahanan. Hindi mo alam kung mayroon kang mga bagay tinatago pa ng mga kasuklam-suklam, alisin mo, huwag kang maghinayang yan. O mga maruming mga bagay, ang mga hindi na ginagamit yan, mga kasuklam-suklam. Ano mga bagay na nakastack lang dyan, ay inagupupan na lang. Ang mga bagay na kasi itatapon mo na may pakinabagat pa ng iba. Kasi mga bagay kasuklam-suklam, the things na hindi po nagagamit, it is kasuklam-suklam. Kaya na kailangan gusto ng Panginoon ang mga bagay na ginawa sa Panginoon to glorify Him. Kaya sinabi sa Psalms 118 verse 17, I will not die, I shall live, and I will declare the works of God. Hindi ka mamatay, hindi tayo mamatay if you will declare the works of God. So, kung tinatago mo lang yan, nagupupan ka lang yan, ibig sabihin, kinakalawang lang yan, at wala kang selby sa Panginoon. Kung tayo narito sa Panginoon, nakaupo ka lang, pag nakaupo, labas. Why we are still breathing? Bakit tayo buhay pa, naghinga? May layunin po ang Diyos sa buhay natin. Bakit ako senior na? Hallelujah, sabi na set your house in order. Mayroon pang layunin, kaya bakit ka nabubuhay? Mayroon pang purpose ang Panginoon sa iyo. Kaya sa Ephesians chapter 4 verse 10, hallelujah! God, we are the workmanship of God unto His good work or according to His purpose. May layunin po ang Panginoon. Kaya gusto po ng ating Panginoon, hallelujah, mga minamahal. Praise God. Lilinisin natin ang ating tahanan. Ang ating sarili, hinilig ko po tayo lahat. I request everybody to stand.
And hallelujah, let us offer our life to the Lord, our mind, our heart. Hallelujah, and search your heart, and hallelujah, offer it. And sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am, Lord. I offer my life, my heart, my mind, Lord. Linisin mo ang aking tahanan. Linisin mo ang aking sarili po, Panginoon, upang manatiling lakas, upang manatiling kapangyarihan po, Panginoon. Marami nalaglag na yung mga anak mo, Panginoon, na yung mga lingkod mo dahil sa pagsuway sa iyong kalooban po, Panginoon. How the mighty fallen. I pray, oh God, hallelujah. Hallelujah, set your house in order. Set your house, hallelujah, in order to the Lord. At hallelujah, ang nangyari kay Sikaya, hallelujah, he was extended his life because, hallelujah, he set his house in order sa ating Panginoon. Alisin mo. Kung may mga bagay ka pa sa bahay mo na kasuklam-suklam, alisin mo na. I-abandon it. Cleanse your house. Cleanse your mind. Cleanse your house. Cleanse your mind. Huwag tayo manatili sa mga bagay. Kung nanatili tayo sa social media na walang pakinabang, kung mga paano mo pinupost mo na walang pakinabang, ay kailangan linisin mo ang iyong social media, ang iyong Facebook. Linisin mo na yan, makalugod-lugod sa Panginoon na ilagay mo. Hallelujah. Gusto po ng ating Panginoon na maluwalhati siya. Hallelujah. While we are still living, while we are still waiting to the Lord. At ang gusto po ng Panginoon, this body, this house be preserved, blameless. Hallelujah, glorious body, a glorious church. Hallelujah, prepared unto good work. Hallelujah. If God wants us, everyone, to be holy and blameless. Hallelujah, to the master's yours, prepared unto good work. Hallelujah, prepared unto good work. Salamat po, Panginoon. Lord, gagamitin mo, Panginoon. Hallelujah, smart family po, Panginoon, Lord. Anti-smart family po, Panginoon. Company, Panginoon. Lord, ikaw nagsabi, delight thyself unto the Lord and you shall give the desire of the heart. Lord, hallelujah, magkaroon sila po, Panginoon. Malaking lupa po, Panginoon, para sa patayin ng simbahan, Panginoon, 1,000 square meter po, Panginoon, Lord. Na hindi lamang sa bahay nito po, Panginoon, mayroong kailagay, Panginoon, na tahanan paglalagyan mo ng mga kaluluwa po, Panginoon. I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah, expand, hallelujah. Hallelujah, expand your work, Panginoon, Lord. Declare your mighty works po, Panginoon. Use, hallelujah, your body. Use your house, Panginoon. Use, hallelujah, sa pastor, hallelujah. Hallelujah, Lord. Mark Susima, Panginoon, Lord, about mga leaders and elders, mga youth, Panginoon. Gamitin mo sila po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us offer our house to be clean. Let us offer our body to be clean. Linisin natin sa Panginoon. Siyasatin natin ang ating sarili. Pagsisiyan natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Puspusin mo ako ng lakas. Puspusin mo ako ng energy. Puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. I need your power, oh God. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, Lord. Gagamitin mo po, Panginoon, sa Pastor Mark. Salamat po. Ginamit mo siya po, Panginoon, Lord. Cleanse, hallelujah, his house, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sakaya, sakiya, yasan. Linisin mo, Panginoon. Alisin mo kasuklam-suklam na kabangay sa kalantahanan po, Panginoon. Ya sakiya, ya sakala, ya sakiya. Ya sakaya, sakiya, ya sakala, ya sakala. Hallelujah, sakiya, ya sakala. Hallelujah, Lord. Dalahin ko po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Cleanse, hallelujah, your mind, your house to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, Lord, I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Brother Arthur po, minabususin mo po, Panginoon, Jesus' name, Lord, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, we filled with the Holy Ghost, we filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, Lord, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon, Lord. Linisin mo po, Panginoon, Sir Pablo, Panginoon. Hallelujah, Mother Pablo, kanyang tahanan, kanyang sarili, kanyang puso at isip, Panginoon, Jesus' name. Well, with the Holy Ghost, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Father Manny, untay po, Panginoon, salamat na restored siya sa kanyang trabaho daw po, Panginoon. Linisin mo kanyang sarili, linisin mo kanyang puso, ang kanyang isip, Panginoon, kanyang tahanan po, Panginoon. Maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon, paningin, Panginoon, Lord, ayasa, kaya, sakiya. Hallelujah, Lord, hallelujah, sa brother, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Praise God, ito po, Panginoon, linisin mo. Maging karugod-lugod ang kanilang pagsama, ang kanilang, Panginoon, pag-asawa po, Panginoon. Linisin mo kanilang, hallelujah, spiritual life po, Panginoon, Lord. Hallelujah, cleanse their house, cleanse their mind, cleanse their thought, Panginoon. Fill with the Holy Ghost. Well, with the Holy Ghost, sige, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, handa ka, magpalinis sa Panginoon. Hallelujah sa Panginoon, receive, hallelujah, cleansing of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus, Lord, cleanse their mind. Cleanse their thought, cleanse their heart po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Amen and amen. And amen and amen, Lord. I pray, Panginoon, by the power of the Holy Ghost, Panginoon, Lord, iligtas mo ang mga kabataan ito, maglilingkod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Well, with the Holy Ghost. Well, the power of God in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Sister, Panginoon, si Pina, Panginoon, pususin mo, Holy Ghost. Hallelujah, Sister po, Panginoon, Lord, hallelujah. Well, with the Holy Ghost, well, with the Holy Ghost. Well, with the Holy Ghost, samanang ito, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, with the Holy Ghost. Well, with the Holy Ghost, well, with the Holy Ghost. In the name of Jesus, well, with the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Sakaya sakiya ya sanda. Hallelujah. Ya sakaya ya sakaya. Hallelujah. Sakaya ya sakaya ya sanda. Hallelujah. Kalawala ya kiya ya sanda. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in the name of Jesus. 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 Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, cleanse their house, cleanse their mind, cleanse their thought, cleanse their heart, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, sige. Hallelujah, fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost, fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, kabatahan nito, Panginoon. Linisin mo ka ng isip. Hallelujah, fill with the Holy Ghost. Cleanse ang demonyo, mga masamang pag-iisip. Cleanse their mind. Cleanse their mind. Cleanse their mind. Cleanse their mind. Cleanse their mind, Lord. Cleanse their mind. Alisin ang basura sa kanilang kaisipan. Alisin ang basura sa kanilang kaisipan. In Jesus' name. 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 In the name of Jesus. 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 Linisin mo po, Panginoon, ang kanilang kaisipan. Linisin mo po, Panginoon, ang kanilang kaisipan. Panginoon, cleanse their mind, Panginoon. Transform their mind. Transform their mind. Renewing of their mind. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakaya. Haya, sakaya, sikiya, ya, sakaya, ya, sakaya. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Alam mga kabataan ito, Panginoon. Maging worthy, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, in the name of Jesus. Maging worthy sa iyo po, Panginoon, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Yasakaya sikiya yasakala. Hallelujah. 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 Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. The vitamin of your soul. The vitamin of your soul. The supplement of your soul. Hallelujah. Be filled. Hallelujah. With the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Sa iyong biyaya at pagkapala. Hallelujah. Jesus' name. Amen and amen. Praise God.
Hallelujah. Praise God. We need the power of God, my dear brothers. We need the Holy Ghost. We need the Spirit of God. He is the source of all power. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Huwag tayo magmamadali, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. We need God's power. If we want to overcome in this world, mga kapatid, we need God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for that message, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We need you, Lord. We need your power. We need your Holy Spirit, God. Have mercy upon us, oh God. Hallelujah, Jesus. Pour out thy Spirit, Lord. Pour out thy Spirit, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you for that message, God. We need it, God. We need it, God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, hinahanap ng Diyos na tayo po'y magsisi. Hallelujah! Come on! Give it to God! Yes, yes, her mouth, Lord. Yes, her mouth, God. Yes, her mouth. Yes, her mouth, God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akin po tinatawagan ang ating mga musicians, ang ating mga backupers. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your goodness. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord.